toilet sa Manila Bay na milyon ang halaga pero halos 3 taon na ang nakalipas. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin pinapagamit sa publiko. At sinasabing souvenir shop hanggang sa ngayon ay wala pa rin. Ano na kaya ang plano sa mga proyektong ito dito sa Manila Bay? Ilang buwan at ilang taon pa kaya ang hihintayin para mapakinabangan ito ng taong bayan? Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman po tayo dito sa Manila Bay, Dolomite Beach. Ngayon mga kababayan ay ipapakita ko lang sa inyo yung dalawang toilet dito sa Manila Bay, no? Isa dito sa may Dolomite Beach at yung isa naman ay malapit doon sa may Manila Yacht Club. So dalawang toilet po ito na ginawa. Ilang taon na po ang nakalipas, siguro may 3 na siguro, no, mahigit. So ganyan na po katagal yung span ng toilet na to at hanggang sa ngayon ay hindi siya napapakinabangan. So sayang naman, no, kasi kung hindi tayo nagkakamali, nasa milyon po, no, yung halaga ng bawat toilet na ginawa rito, dalawang toilet. So ipapakita ko muna sa inyo is yung nandito sa may Manila Yacht Club para makita po natin, no. So ito pala mga kababayan, no, yung toilet tray na ginawa, halos magkapareha sila, no, magkahalintulad yung toilet sa may Dolomite Beach pati na rin dito sa may dulo, malapit sa may Manila Yacht Club. Parehas po yung dalawang yan ay hindi nag-ooperate, no, hindi pa pwedeng gamitin sa publiko. Sa ngayon, ganyan lang siya, nakatenga at walang gumagamit. Napakaganda pa naman po ng mga toilet na to kasi ano to, may shower area, meron ding CR para sa mga LGBTQ, panlalaki, pambabae, tapos naka-aircon pa. At higit sa lahat, ang alam ko, no, air condition pa to. Pero naka-solar naman yan. Tapos matatanaw din natin dito itong isang maliit na parang tindahan, no, na sinasabi nga na gagawin din sana itong souvenir shop. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang nangyayari po, no. Ganun pa rin, nakatenga pa rin hanggang sa ngayon. Siguro meron naman silang plano na ito ay buksan pati na rin itong mga CR, hindi lang sa ngayon. Pero ilang buwan or ilang taon pa ba, no, ang hihintayin ng taong bayan para ito ay mapakinabangan. Lalo na kapag yung mga namamasyal dito sa Manila Bay ay inabutan ng tawag ng kalikasan, so mahirap. Kaya yung iba pinapipilitan na mag-ihi or mag-ihi sa mga puno or sa tabi-tabi kasi nga wala kang makikita walang mapagagamitan ng CR dito. Kaya yung iba nating kababayan ay napipilitan na gamitin yung mga ipinagbabawal na teknik dyan lang sa tabi-tabi. So yan yung souvenir shop po, no, at sa ngayon ay abangan natin, no, kung kailan yan mabubuksan. Maganda to, no, kapag nagsimula na mabuksan to, panigurado mas dadami na ulit yung mamamasyal dito sa bahagi na to ng Manila Bay Walk. Sa katunayan mga kababayan, no, nung hindi pa to nababakuran, sa mga ganitong oras ay marami na ditong tao, no. Napakarami ng tao, mga nagja-jogging, no, mga namamasyal. Ang kagandahan lang po din sa ganitong bakod na to ay napoprotektahan yung mga halaman. Dati po kasi yung bahagi na yan, yung may mga maliliit na tanim na nyug na yan, ay nakalbo na po yan, no? Nawala na yung mga damo, nawala na yung mga puno dyan. So sa ngayon, yun ang kagandahan po ng paglalagay ng bakod rito. Napoprotektahan yung mga halaman sa paligid dito sa Manila Bay, and at the same time, hindi na or wala ng mga kababayan nating dumudumi dito sa mga batuhan dito sa may seawall. So yan po yung kagandahan ng paglalagay ng bakod rito. Medyo yun nga lang, no, medyo lumungkot lang dahil kumunti yung mga namamasyal rito. Kadalasan na yung mga taong namamasyal rito ay doon na pumupunta sa may Dolomite Beach. Dito sa kahabaan na to, yan makikita nyo mga nagja-jogging na lang. Dati as in sobrang dami ho talaga, mga nagsusumba pa yan. Mga vendors, ang dami rin dyan, mga kainan, no, as in. Pero ngayon, ayan, at least kahit paano ay nagkaroon ng or nagpahinga itong Manila Bay sa dami ng tao dati, no. Nakapagpahinga siya. So sa ngayon lumalago na yung mga halaman, yung mga nyog, at hindi ko alam kung tatanggalin pa ba nila yung bakod na yan or panghabang buhay na yan dyan, no. I think nagbubukas naman yan sa may seawall. Hindi ko alam kung anong oras, siguro hapon 4 to 6. So may time limit lang sa umaga at saka sa hapon. So tara mga kababayan,
ipapakita ko naman sa inyo dun sa loob ng Dolomite Beach yung CR, no, at yung iba pang mga ginawa nila doon na para mai-update din natin. Yan, garto kadami itong mga trash boom dito. May mga mangingis ng lumalangoy niyan nung nandiyan pa yan sa dagat. Kinukuhanan din nila yan ng tahong. Yung ilalim yan, tinutubuan na rin ng mga tahong. Kasi nyo, marami mga nakadikit. Meron kasi yung net, yan o, net sa ilalim. So yung loob nito ay styro. Ayan, katulad ng nakikita nyo ngayon. Ayan, yung loob nyan styro. Ito. Pero wala rin, no? Hindi rin siya naging effective. Siya pa yung naging basura. Siya pa yung naging kalat dito sa Dolomite, dito sa baybayin. Kaya yan, tinanggal na lang nila. Ay, ang ganda ng view rito, oh. Ganda ng sunset. Ito pala yung Mandamus Agencies Office. So ito yung magiging office ng mga ahensya na nagsama-samang magtulong para linisin ang Manila Bay. Hindi lang ang Manila Bay, maging ang Ilog Pasig at marami pang lugar or anyong tubig na lubhang nasira dahil sa pollution. Ito naman, hindi ko alam kung ano to, kung anong gagawin nila rito. Sabi kapihan daw. Yan. Ito na mga kababayan, no, ito na yung CR dito. Yan. So ito na yung CR dito na matagal nang inaabangan at hinihintay rin ng iba, no, na mapakinabangan. So sa ngayon ay wala pa rin tayong update. At makikita ninyo sa gilid naman ito ay yung mga portalet. So dito lang sila allowed na mag-CR or gumamit kapag sila tinawag ng kalikasan. Yung iba nga napapapunta dito sa CR na to, no, akala nila is open na. Pero yan, nasisita sila ng mga guard dito kasi nga bawal pa rin, no. So sa ngayon ay abang pa rin tayo, no, kung kailan nila ito bubuksan, kung kailan ito ay papagamit sa publiko. Kita nyo, no, may aircon. Yan, no. Air condition tong CR na to. Kaya hindi to basta-basta, no. Since ang ginastos talaga dito ay milyon, talagang pinaganda nila to. Yun nga lang, ang problema ay bakit ayaw pa rin ipagamit sa publiko. Hindi natin alam ang dahilan at hindi natin alam kung sino ang may hawak dito, no. Kung sa government pa ba to, kung sa private. Ang alam ko, sabi nila libre daw to, no. Ayan. So abangan natin, no, sa mga susunod na, hindi ko alam kung taon pa ba ang aabutin bago ito magamit, no, sa publiko. But anyway, abang-abang na lang tayo, no, mga kababayan. At yan. Good job pa rin kasi napapanatiling malinis dito sa Dolomite Beach at hindi na bumabalik sa dati. Yun ang isa rin sa mahalaga. Ano po? At syempre sa mga bumibisita rito ay konting disiplina lamang po. May mga basurahan naman dyan na pwedeng pagtapunan ng ating mga basura at huwag nang itapon kung saan-saan. Yun lamang po at maraming salamat. See you and God bless mga kababayan.